So, sa ngayon, ituturo ko sa inyo yung pinaka-simple pero effective na pattern na pwede natin gamitin usually sa pag-i-scalp. So, ako kasi medyo iba yung strategy ng pagte-trade ko. Kumbaga, ito yung ginagamit ko since then. Para sa akin kasi ito effective sa akin. Uh, Napansin ko kasi na kumbaga merong mga tinatawag na major movement sa market. Pero para magawa mo 'yun, kailangan mo munang malaman kung saan ba yung possible ng reversal ng market. So, ginagawa ko 'yun, made-determine ko 'yun sa paggamit ng simpleng steps ng pullback at ng breakout. Malalaman ko 'yun pagka tumingin ako sa mga patterns sa mga patterns, pero kailangan ko munang malaman yung pinaka-major prices na nagkakaroon ng rejection. Para malaman ko 'yun, pupunta ako sa 4 hours candle at hahanapin ko yung pinaka-major support and resistance. Guguhitan mo ito kung saan nagtapos 'tong candle na 'to, yung previous 4 hours, at yung current candle ngayon kung saan, nagtapos dito naman sa previous hours na 'to. So mapapansin mo, kung napapansin niyo dito, itong candle na 'to nagkakaroon siya ng rejection multiple times dito sa part na 'to, kasi ito, tulad nito nag-reject siya, at ito nag-reject siya, at pati ito nag-reject siya. So mapapansin natin yung current candle ngayon ay kumbaga nagkaroon ng tinatawag na breakout pattern na. So dito malalaman natin na nagkakaroon ng trend continuation ng downtrend mula sa price level na na-reach niya yung 40.97. So dito, magkakaroon na ako ng idea kung ano bang trade ang gagawin ko, kung more on buy ba ako o more on sell. So susunod do'n, titignan ko naman kung saan yung possible na hangganan ng market na ito, kung hanggang saan 'to bababa. So mapapansin natin na yung pinakamalaking rejection ng part na 'to nung time na yun ay nangyari noong October 25 ng 14 of November, sa oras ng 1300. So dito nagkakaroon ng rejection. So dito natin lalagyan pa ng isa pang guhit. So dito nalagyan na natin siya ng guhit. So dito natin malalaman ngayon kung magkakaroon ba ng rejection sa mga susunod na market. So ngayon ready na tayo para pumunta sa lower time frame. So katulad niyan, check ko siya sa 1 hour. So mapapansin ko na yun nga, breakout na naman siya. So possible uptrend continuation by the next hour. Pero dahil sa gusto ko agad maka-enter ng mas magandang trade ng mas mabilis, pwede akong pumunta sa 15 minutes at sa 1 minute time frame. So dito papansinin natin sa area na 'to, nagkakaroon ng tinatawag na consolidation ng market. So nagre-ranging siya, katulad niyan. Nagre-ranging siya sa pattern ng, sabihin natin na more on selling pressure siya, kasi nga sinusubukan na breakout niya 'tong price na 'to nung ngayon nalaman na natin yung entries natin na more on sell tayo. Titingin tayo ng pattern para malaman natin kung dapat ba kung kumbaga para sa tamang entry sa market. So katulad niyan, nagbibigay yung market ng tinatawag na uh, twin spinning top. So ang pattern na to ay more on sell. So masasabi natin na nagkakaroon talaga ng selling pressure sa market. So umpisa na natin na mag-sell siguro by the next candle. Pero siyempre titingnan natin yung confirmation. So makikita natin na although nagpo-firm siya ng Morningstar, pero yun nga, sinusubukan pa rin na mag-downtrend. So susubukan natin na mag-sell na ngayon. So katulad niyan, nag-execute na ako ng trade ng sell. At yun, umpisa na nag-downtrend uli siya. Nagkaroon na ng okay, so nagko-continue pa rin siyang bumaba. So dito mapapansin natin na uh, merong konting rejection dahil din sa price level na to. Ito rin yung binabantayan ko. So pagka hindi pa rin niya na-break tong price na to, possible na magkaroon ng pullback at mag-buy siya saglit. Pero pagka na-break niya tong price na to,
sasabihin na pwede tayo paring i-hold natin yung trade na ito. So hintayin natin. So yun, pupunta siya uli. Subukan natin, titingnan natin kung kaya niya i-break tong price. So ayun nga, tinatouch niya na. Okay, so goods pa rin tayo. Ngayon, dahil sa marami rejection sa part na to, hihintayin natin na ayan, binibreak niya na. So possible na TP natin dito sa ranging na to. Kasi ito yung pinaka-highest time frame, possible na hindi ma-break to agad ng market. Pero kung good thing na na-break niya, ang gagawin natin dito, i-hold pa natin yung trade positions na ito. So kung papansinin mo, nagre-reject na nga siya. So tama yung ano natin na merong strong price rejection sa mga red lines na yan dahil galing to sa 4 hours time frame. Ngayon titingnan natin kung kakayanin niya ba na i-break to this time. So pag nakakita ko na sign ng pullback, possible na i-close ko na tong trade na to. Okay. So hintayin lang natin. So pag ang candle na to nag-end na hindi ng hammer o kaya naman ng rejection candle, i-close ko na tong trade na to. O kaya nakakita ko ng sign ng pullback na mapapansin niyo naman yan pagka nagkaroon ng pullback dyan nagkakaroon ng rejection, mag-e-end siya sa as hammer o kaya naman isang bullish na candle. So ayun, tinatch niya na. So pwede pa rin natin siya ituloy. So nakikita natin na nagpo-profit na siya. Okay, so dito na yung sinasabi natin na rejection line niya. Dito kasi yung tinatawag na pullback area. So na-breakout niya. At ito yung dahilan kung bakit pa natin siya i-stay na i-hold yung trade na to. Dahil lang dito sa ito yung tinatawag natin na lowest high, lowest low. So pag possible nagkaroon ng pullback dito, kaya i-close na natin tong trade positions na to. Hihintayin lang natin matapos tong candle na to. So ayun, nakikita natin, nararamdaman na natin nagpo-pullback na yung market. So ang gagawin ko, i-close ko yung trade na to. Pag tatapusin ko lang tong candle na to kasi possible kasi na mag-continue pa siya hangga't hindi pa natatapos tong candle na to. So sayang yung profit pag nagkaganon. Hangga't hindi niya nabe-break tong price level na kung saan nag-pullback yung previous na market na lowest low nung time na yon, hindi natin pwede na pabayaan tong trade na to. So katulad niyan, sinusubukan niya pa rin. Okay, so nag-downtrend lalo. Okay, so yan, sige. So sa ngayon naggi-gain na tayo ng almost 2,000 more than 2,000 USD. So ito yung tinatawag na breakout. Kung papansinin niyo, mula na na-reach ng market yung price level na galing sa 4 hours, nagkaroon ng major movement sa market. At yun nga, nagkaroon lalo ng downtrend. At ito yung reason kung bakit ko kinuha yung trade na ito. Medyo pwede na tayo mag-TP rito. Titingnan natin kung saan sa raging na yun. Okay, nakikita na natin nagpo-pullback na yung market. So possible na i-close na natin to para makapag-save tayo ng profit. Kasi possible na mag-pullback na yan. Ayan, pullback na siya. Sige. Pero sa akin kasi okay na to eh. TP na yan. Kaya na lang natin to ma-close to market na to. Tatandaan nyo, ang signs ng rejection, pagka nagkaroon ng hammer, katulad nito, nakikita nyo sa price level na to. So, ito yung hammer. So, yan yung isang pullback. Pangalawa, ito. So, naging mas malaki siya sa previous market. So, ito yung sign ng pullback. Ayan, katulad yan. Nag-touch siya sa ilalim. Pero, yun nga, nagkaroon ng price rejection. Pag nag-end to ng green candle, possible na i-close na natin itong trade entries na to. Ayan. So, nakikita natin na pinupush pa rin ng market na magkaroon ng downtrend. Pero although rejected na yung baba, titignan natin kung magkakaroon siya ng confirmation. So, ayun, nagkaroon na ng confirmation. So, need na natin na i-close tong market pagkatapos na itong candle na to. Ayan, hintayin natin. So, walang rejection. Nakikita natin na may wick sa taas. So, pwede pa rin natin continue itong trade na to. Okay. Mukhang hindi pa siya satisfied. Second confirmation. Ito yung tinatawag na second rejection. So dito pagka itong candle na to ay nag-reject same price, nag-close yung body sa same price niya, ibig sabihin
kailangan natin i-close yung trade na to dahil possible na magkakaroon na ng rejection at magkakaroon ng downtrend, uptrend. So titingnan natin, minomonitor natin maigi itong trade na to kasi sayang din naman yung movements na to kung hindi natin, kung pababayaan lang natin. So yun, mapapansin natin na tinatrade pa rin ng market na bumagsak pa rin. So sa ngayon, nag-gain na tayo ng almost 2,700 USD for a couple of 3 to 5 minutes, more than 6 minutes na trade. So yun, sige. Hintayin na natin kung saan pupunta tong market na to. Pagka nagkaganyan na breakout na, hahanapin mo kung saan possible na magkaroon ng rejection. Kung papansin mo, wala. So pwede ko na siyang i-close dito. So makikita natin na nagkaroon na ng sudden movement ng, ayan, magiging mas malaki na. Pag ito nag-close na mas malaki to sa previous candle, ito yung tinatawag na natin na rejection pattern niya. Okay. So ayan, rejection pattern na siya. So pwede na natin close to. So ganun lang siya, guys. So papansinin niyo na ayun yung simpleng pattern ko sa pagte-trade. Most of the time kino-close ko na yan dito, pero yun nga, ito kasi ito yung movement na makikita natin na malaki na yung candles na to. So ito yung isang sign na magkakaroon na ng total rejection na pwede tayo makapag-buy. Ayan. Pwede tayo mag-buy dito. Yun nga lang, pero dahil sa narrow yung resistance level, so tatama lang siya rito. Possible na magkaroon na naman ng downtrend pagka-touch niya dito. Kaya hindi ko sasayangin yung kumbaga hahayaan ko yung opportunity na to na mag-slip kasi sisiguraduhin ko muna na pumasok uli siya dun sa line price level natin na to bago ako mapag-buy.